Madalas ituro ang mga dapat gawin kapag lumindol. Pero kaya mo bang maging kalmado kapag nangyari na nga ito? Yan ang ipinaranas sa mga estudyante ng University of Santo Tomas sa pamamagitan ng earthquake simulator na kayang gayahin ang hanggang intensity 8 na lindol. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Walang eksaktong petsa kung kailan tatama ang lindol. Kaya sa University of Santo Tomas o UST, nagagamit na ang earthquake simulator ng PHIVOLCS. Sa loob, mararanasan mo kung gaano kalakas ang mga pagyanig mula sa intensity 4 hanggang sa pinakamalakas sa intensity 8. Talagang mauuga ka from side to side. Kasi lakas ito ng pinangangambahang The Big One na nagbabadya raw tumama sa Metro Manila. Kasi we are not too serious on what's happening during earthquake, but if we feel ganito pala yung nangyayari sa isang earthquake scenario, kailangan nating we need to be serious about it. Sinubukan din natin ang earthquake simulator kasama ng ilang estudyante ng universidad. Magsisimula siya gradually from intensity 4 up onto intensity 8. So 30 seconds tayo wawas-iwas ito at pagkatapos yan, dahan-dahan naman na babalik sa normal. Para sa mga estudyanteng nakaranas nito, malaking bagay ang makita at maramdaman ang aktwal na lakas ng paggalaw ng lupa sa oras sa isang malakas na lindol. Malaki raw ang naitutulong nito sa kanilang disaster preparedness. Mas nababawasan ang panik at mas nagiging malinaw kung ano ang dapat gawin sa oras ng sakuna. Kahit po seconds lang yung tinagaw namin sa simulator, we already have experience on it. And that's, nakatatak na po siya sa mind namin na ganun po pala yung feeling niya. Paalala ng mga eksperto, laging maging handa, huwag magpanik, at alamin ang tamang gagawin sa oras ng sakuna. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang ginawang earthquake simulator sa University of Santo Tomas kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, grabe yung pagkakayugyug sa'yo, ha? Nawindang ka ba? Okay. Medyo malakas, Pops. Oo. Medyo malakas. Paano ba gumagana yung simulator talaga? Etong simulator na to, Pops, nag-start siya sa intensity 4. Oo. No? Tapos gradually siya aangat hanggang intensity 8. So, lahat ng yan nangyayari within 30 seconds. Oo. No? Kaya naman yung bago ko sumampa dito, bibigyan ka muna ng instructions. No? Pag naramdaman na raw gumagalaw, talagang igagawin na kagad yung duck cover and hold. So parang yung ngayon, makikita natin yung mga estudyante, bumababa kagad sila para mas maging stable yung kanilang base. No? Kaya naman hindi sila masyadong mayugyog. Kasi nung sinubukan natin nakatayo, talagang gagalaw ka talaga, Pops. Ivan, yung mga sumubok, kaya pa bang magawa yung matagal nang pinapractice sa mga drill, yung duck cover and hold? Tama ka dyan, Pops J. No? Talagang yun yung pinaprioritize. No? Bago talaga sumampa dito, binibrief muna yung mga estudyante. Nagagawa ba ng mga tao sa loob? Actually, Pops J, nagagawa Nakakasunod pa rin. Nakakasunod pa rin. Siyempre, Siyempre, alam nila, simulator. Isa yan, Pops J. No? Kasi ayun yung tinitrain nila dito, no, Pops J, na pagdating na doon sa totoong senaryo, at least alam na nila. Makikita talaga. Lalabas ang instincts, Pops J, na ito yung unang dapat gawin at talagang para makapaghandaan na rin yung mga estudyante sa oras nga na tumama yung ganitong klaseng lindol, Pops J. Nung ikaw na yung sumubok dun sa simulator, anong pakiramdam? Mukha bang totoo? Actually, Pops J, kulang raw, medyo may pagkakulang lang yung movement, no? Kasi itong movement ng simulator is side to side, no? And usually pag may earthquake, meron ding up and down motion. So yun yung medyo kulang, pero at the same time talagang mararamdaman mo, magkakaroon ka ng idea kung gaano kalakas nga ba yung pagyanig nga, lalo na ito nung intensity 8, no? Kasi medyo may nakita tayo one time nung nandun tayo, medyo talagang gumalaw mismo yung mismong bracket. So talagang malakas, Pops J, and for safety reasons, Pops J, hindi pwede maging crowded yung loob. So nililimit lang to up to 6 students per alog ng simulator. Okay, Ivan, ano ang goal nila sa demonstration na ito? Pops J, ang goal talaga nila dito is talagang ma-experience ng mga tao, magkaroon ng idea yung mga estudyante na ganito kalakas yung intensity 8 or yung ganitong klase ng lindol, at para rin ma-process din yun, magkaroon din sila ng idea na maging second instinct na rin yung pinapractice nga na matagal na pinapractice itong duck cover and hold na talagang pinanghahawakan na talagang magiging kasangga nga nung safety
precautions pag lumilindol. So yun yung naging practice dito, Pops, and yun nga, target nga sana nila dito, every year, babalik ito sa campus para naman na lahat ng estudyante Okay. ng school talagang matesting at talagang masubukan nga itong simulator na to, Pops. Okay, bukod sa UST, dadalhin din ba sa ibang eskwelahan o opisina itong earthquake simulator? Pops J, ayon do sa yun yung target talaga nung Facilities Management Office ng UST, no, na every year babalik to sa kanilang eskwelahan para kasi usually ang UST I believe nasa 16,000 students yan, no, and ito kasi, Pops, very limited lang yung time na ni-spend nito sa loob ng university, so hindi lahat nakakasubok nito, so yun, every year they try to bring it back para ma-experience din ng mga estudyante, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.